Meron pong medyo mahaba-habang sinasabi si Senador Robin Padilla. Pero pasintabi na po kay Senador Padilla at kanyang mga supporters. Para ang tingin ko ay medyo malayo dun sa topic eh. Punong-puno siya ng lungkot at sama ng loob sa ginawa ng gobyerno kung bakit nahuli at bakit dinala sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, bilang isang senador, parang hindi ko nakita at naramdaman yung kanyang mga sinasabi bilang isang senador. Naramdaman ko at nakita ko at nadinig ko sa kanyang sinasabi, ang kanyang pagmamalasakit lang ay kay Duterte. Pero Senador Padilla, pasintabi na po, kayo po'y senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi kayo senador lang ng iisang pamilya o ng dating Pangulo. Kaya ko po nasasabi ito kasi parang parang galit na kayo eh. Parang ang sama-sama ng loob nyo eh sa pagpapatupad ng batas ng ating mga otoridad ngayon. Bakit kaya? Anyway, pakinggan po ninyo ito at kayo na po ang parang pahapyaw lang yan. Kayo na po ang magpasya. Ano ba itong inarinig at ano ba inyong tingin dito? Iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Ano na? Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, ang mga binigkas po na iyan ni Robin Padilla ay nakatala na po sa kasaysayan ng Senado. Nakakahiya po sa mga kabataan ng susunod na panahon na mga magiging bagong sibol na mga politiko. Nakakahiya po na mapanood nila ito sa future. Let's say after 100 years, let's say ngayon 2025. Sa 21-25 mapapanood nila to. Maiisip nila na ay ang pala ng mga kababayan natin noon ang hihina ng ulo. Biruin mo yung ganitong senador binoto, pinanalo, nag number 1 pa. Ang mga salite walang kalaman-laman. Sa totoo lang po, kung titignan mo parang kay Robin Padilla, parang yung kanyang salita, parang alam mo yung pinagkakapitagan niya na siya nagtatagalog ng malalim. Sabi nga niya, ako po'y nalulungkot ng napakalalim. Excuse me po. Ako'y nalulungkot ng napakalalim.
Gaano kalalim? Ilang feet ba yan? Diba? Sus Mariusep. Walang kalaman-laman at ewan ko ba? Bakit trying hard ako ang tingin ko kaya Robin Padilla kapag nagsasalita ng ganyan na akala mo oo nga kay nagtatagalog pero hindi maganda pakinggan eh. Hindi katulad ni Lito Lapid pag nagtagalog sa Senado, okay lang maintindihan mo. Pero ito pilit kasi niyang ginagawang matalinghaga ang kanyang mga salita para kay Digong. Kasi nga dito kay Robin Padilla, si Digong ay isa ng bayani dahil nga po napadala doon sa The Netherlands. Ang sabi nga ni Digong, di ba, bayani na bayani na itong si Digong, sabi ni Robin Padilla. Kaya po, wala talaga tayong aasahan dito kay Robin. Ilang taon pa, 3 taon pa po nating pagtitiisan, pagtsatsagaan na makakita ng ganitong senador na mahina ang ulo. Hindi po kakampi sa mga maliliit. Ang kakampihan ay si Digong. Biruin mo, 30,000 tao ang naging biktima sa paggurgur ng EJK, ng utos na napakadelikado ni Digong. Dahil sa utos ng taong ito, kaya po nagkaroon ng napakaraming biktima. Pero hindi po yan nakikita ng isang senador na dapat parusahan. Bagkus si Digong ay dapat bigyan pa ng medalya dahil daw po sa pakikipaglaban sa mga komunista. At sa sobrang tanda na daw po, dapat ba dito kay Digong hindi pinaparusahan? Paano yung matanda na yung matanda nung panahon na ni Digong, yung matanda, sumama lang sa rally ng mga jeepney na ipe-phase out. 72 years old, pinakulong. Yung matanda na napagbintangan na nagnanakaw ng mangga sa sarili niyang puno, kahit na siya nagtanim daw ng puno na yon, pinakulong yun. Yung bang mga yan, nabigyan ba ng hustisya? Nabigyan ba ng due process? Oo, nabigyan. Pero yung kulungan po nila, hindi maganda. Hindi katulad dito kay Digong. Dahil nga po sa matanda na, abay napakaganda ng kulungan, may TV pa, malambot pa ang kama, may sarili pang palikuran, masasarap pa pagkain, maganda pa ang healthcare facility. Diba, alam niyo po, ito si Robin Padilla nagsalita to, sabi niya pagdating daw ng 2028, tama na daw siya, kota na daw siya, okay na daw siya sa naabot niya bilang isang senador. Mas kota naman na kami sa pagtitiis na makita ang isang mahina ang ulo na senador na katulad mo na 3 taon pa namin pagtitiisan, sa 2028 ka pa namin hindi makikita na ikaya mawawala na sa Senado. Sana nga talaga magkaroon ka ng isang salita na hindi ka nakakandidato para hindi naman maging kahiya-hiya sa mga Pilipino sa darating na panahon na bumoto isang term, tapos sasabihin ng mga Pilipino sa 2025, hindi lang isang term, nakadalawang term pa tong bobong to. Alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po tagahanga ninyo sa pagka-matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Hindi naman yan ang issue. Sana naging konting lang po Human tayo. rights ang issue. Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan nga tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin.
Ambassador. Ano po ba talaga ang ito po ba talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong. Na-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapangkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt, ay kukontempt kita, boss. Wow. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Wow. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Sahol pa. Sa tagasunod. Itong si Robin Padilla, hindi lang tagasunod, tutang-tuta. Asong-aso ni Digong, etong si Robin Padilla. Kitang-kita natin kung paano niya talagang ilbaba ang kanyang level bilang isang senador. Magpapakatuta siya sa isang citizen lamang. Ganun po si Robin Padilla. Tutang-tuta, nakakahiya, di ba? Nakakarinde, nakakadire bilang isang senador na sinasabihan mo ang mga tao na kung walang order sa akin, hindi ko gagawin yan. Sus Mariusep, tutang-tuta ka. Taong bayan na nagpapasahod sa'yo, pero tuta ka ng isang tao. Anong kabubuhan yan? Anong kamangmangan yan? Oo, alam namin mahina ulo mo. Pero hindi naman ibig sabihin yan. Hindi mo gagamitin ang sentido común mo. Na ikay isang senador, hindi ka tuta ni Digong. Wala kang tali sa leeg. Walang butong binibigay sa'yo. Saka iyahagis at ipapakuha ulit sa'yo. Hindi ka ganon, Robin Padilla, pero nagpapakababa ka para lamang makakuha ng simpatya si Digong sa taong bayan. Asong-aso ka. Asong-aso kang nakakasuka ka. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Wow. Kaya ako pinutulawan kasi bandang huli yan paulit-ulit na lang yung sinasabi. Ang pinag-uusapan dito, crime against humanity. Paglabag umano sa karapatang pantao ni Duterte mula nung mayor at naging pangulo ng bansa. Wala namang kaugnayan. Ang usapin tungkol sa CPP, yung Joma season at kung ano-ano sinasabi ni Robin. Wala po. Kasi ang International Criminal Court ay tumanggap ng reklamo, complainant mula sa mga Pilipino na biktima ng tukhang. Kaya nag-imbestiga at nag-iso ng warrant, kaya naaresto si Duterte. Hindi po pinag-uusapan ang tungkol sa communism. Ang pinag-uusapan dito, Operation Tukhang na may paglabag sa karapatang pantao. Di ba? Parang ang layo po na sinasabi ni Robin Padilla, pasintabi na. Parang punong-puno siya ng lungkot at sama ng loob, pero malayo sa issue. Ang pinag-uusapan in aid of legislation sa Senado, sa ilalim ng Committee on Foreign Relations ni Senator Amy. Aalamin kung bakit nahuli, bakit sinurrender, bakit nadala sa dahig. Hindi pinag-uusapan ang may kaugnayan sa Joma season, communism at iba pa. Human rights violation sa Operation Tukhang, Robin Padilla. Medyo malayo na po yung sinasabi nyo. At saka, again, pinapalaala ko, dati ko na rin sinabi, senador ka po ng Republika ng Pilipinas. Hindi ka senador ni Duterte lang. Hindi ka senador ng mga Duterte lang.
At saka yung pag-contempt na sinasabi mo, yan ay hindi pinag-uutos ng kahit sino. Yan po'y base sa inyo bilang mga senador at member ng komite kung sa tingin ninyo hindi nakikipag-coordinate or nagsisinungalin ang mga resource person. Doon pinapairal ang contempt. Hindi pwedeng ipairal ang contempt dahil kayo ay galit, dahil nahuli yung amo nyo or hinuli yung dating Pangulo. Hindi ground para i-contempt ang mga otoridad kung nagsasalita at kanilang pinanindigan kung ano ang kailang ginawa. Ang layo, Senador. Wow! Advice ko na lang po, kayo magagalit. Senador, baka pwede niyong pakireview, pakibasa po ninyo ang rules ng Senado. Ano ba ang rules ng Senado sa in aid of legislation? Para malaman nyo kung paano at papasok ang contempt issue. Ang contempt hindi pinag-uutos ng kahit kanino o kahit sino. Yan ay galing sa inyo kung sa tingin nyo ay walang coordination at nagsisinungalin ang inyong mga invited guest. Ang layo kasi. Unang-una, isa pa. Yung pong Netherlands, wala namang kasalanan. Ang Netherlands government, walang kasalanan dito sa nangyari kay Duterte. Ang ICC, nag-uopisina lang sa Netherlands. Ang ICC ay samahan at itinatag ng maraming mga bansa sa mundo. Hindi ito under ng Netherlands government. Bakit para bang sinisisi niyo yung bansa kung saan nandun ang ICC? Hindi kanila yon. Opisina lang yun. Ay nako, sorry po, tao lang, pero kawawa naman ang mga taong malilinlang nito. Kawawa naman ang mga taong napapaniwala nito. Ang layo ng topic, ang layo ng issue. Ano ito, dala ba ng sama ng loob? Sige na nga, bahala na kayo. Please comment and react sa issue ito. Ako nagpapaliwanag lang, meron din akong karapatan. At ayaw ko ng nililinlang, ayaw ko ng kayo po ay nililito ng mga taong nagpapaliwanag ng ganyan na malayo sa issue. Human rights violation tungkol sa tukhang ang topic kung bakit hinuli, kinasuhan, hinuli at nakakulong si Duterte. Okay? Please like and share, subscribe kung hindi pa. Napakalayo po talaga ng mga pinagsasabi ni Robin Padilla. Biruin mo ang Netherlands, bansa, ang ICC ay opisina nandoon sa Netherlands. At kahit ano gawin ng Netherlands government, walang magagawa ito sa ICC dahil ang ICC po ay isang grupo, samahan ng mga bansa na diyan lamang nag-oopisina sa Netherlands at hindi po apektado ng kahit anumang grupo, komunista man o kung anuman na grupo itong ICC. Kaya nga po talagang si Robin Padilla ay nagpamalas na naman po ng kanyang kabubuhan dito po sa issue na ito. At ewan lang natin kung gusto bang lang ba niya talaga na makakuha lang ng simpatya para kay Digong, para sa kanya, para maisip ng ating mga utu-utong kababayan na DDS na siya po ang loyalty niya talaga ay kay Digong. Di ba? Baka yun lang ang gusto niyang ipakahulugan at sobrang drama, sobrang arte, sobrang pinapatalinghaga ang mga salita para magmukhang magaling, matalino. Pero sa totoo lang po sa 2025 kapag po pinanood dito ng ating mga kababayan, nako, talagang kukutsain po ang henerasyon na ito dahil po ang ating mga kababayan sa kapanahonang ito noong 2022 election ay bumoto ng isang bobo. Matalino pa kayo sa mga binoto nyo matalino pa kayo dyan kay Robin Padilla. Yun ang totoo niyan. Yung ibang mga bumoto kay Robin Padilla, matalino pa. Baka nga naging magaling pa ng mga senador. Ang isang simpleng tao o common na tao kaysa dito kay Robin Padilla. Dahil etong si Robin Padilla nga po ay kitang-kita natin ang pagiging tuta. Pero, di ba hindi worth it yan, Robin Padilla? Nagmukha kang tanga doon sa The Netherlands. Hindi ka pinapasok at
Hindi ka man lang binigyan kahit isang dalaw ni Digong. Hindi ka binigyan. Hindi ka man lang ni-request na na kausapin ng personal, papasukin doon sa ICC para ipakita ni Digong ang kanyang gratitude, ang kanyang pagpapasalamat sa pagdamay mo sa oras ng kanyang buhay na ito. Robin, hindi ka tanggap ni Digong. Ginagamit ka lang. Kung sa bagay, di ba, mangmang ka. Kaya alam ni Digong na okay lang kung papasukin yan. Okay lang yan. Kita mo, pag uwi niya, bayaning-bayani ako. Di ba? Yun ang nangyari. Alam kasi ni Digong na utu-ututong si Robin Walang sariling wisyo. Walang sariling isip. Tutang-tuta ang dati niyan. Tapos na tayo. Nasa makabagong panahon na tayo. Tapos na tayo sa mga panahon na may mga alila, may mga katulong na talagang kulang na lang ay himuri ng tumbong, himuri ng talampakan ng kanyang pinagsisilbihan. Pero etong si Robin Padilla, mas masahol pa sa alila. Bumaba ng napakababang level para lamang kay Digong. Nakakahiya na tayo'y nagpapasahod po ng isang senador na tuta. Tutang-tuta. Tuta na ng tuta pa ng tuta pa ng matandang hukluban na nakakulong sa ICC, di ba? Sus Mariosep, ano ba naman buhay natin to? Ano ba namang buhay to? Ano ba itong nararanasan natin na to? Kaya alam niyo po sa 2025, tandaan natin yung sinabi ni Robin Padilla. Ako ibablog ko yan. Yung darating na 2028 election, yung sinabi ni Robin Padilla na kota na siya, na okay na siya. Tatandaan ko yan sa 2028. Ibablog ko yan. Sasabihin natin yung sinabi niya na kota na siya, tama na siya sa sa pagiging senador. Tama na daw yung naka one term siya. Sana totohanin niya kasi pagdating ng 2028, ikakampanya ko talaga yan na huwag iboto ng taong bayan kapag po kumandidato pa ulit yan na senador. Nakakahiya po. Tama na yung kahihiyan na nararanasan natin. Tama na yung 6 na taon nakakita po tayo ng tutang senador. Nasisira po ang institusyon. Masyadong bumababa po ang senador na ito. Ang Senado po masyadong bumababa ang tingin ng taong bayan. Pag binanggit mo kasi Senado, di ba? Chis Escudero. Talagang napakakapita-pitagang tao, Chis Escudero. Tapos ito pang si Risa Hontiveros, di ba? Talagang matinding senadora to. Sus Mario, masyado po tayo pag binanggit mo kasi Senado, Miriam Defensor Santiago. Talagang yung talagang masasabi mo napaka respetado. 'Di ba? Juan Clavier, Blas Ople. Pero ngayon pag binanggit mo Senado, Bongo, Robin Padilla, Bato. Diyos Mario, di ba? Nakakadiri. Dahil ito pong mga taong ito, hindi po ito nagsenador para pagsilbihan ang taong bayan. Nagsenador po ang mga ito para maging tuta ni Digong. Mga wala pong sariling isip, walang sariling wisyo. At lagi pong interest lang ni Digong ang kanilang iisipin, hindi po ng mamamayang Pilipino. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Paki-subscribe nyo po ang ating kaibigan Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Subscribe nyo po yan, walang fake news kay Sir Mike Abe.